Hello po mga kakonstraka, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Nandito po ulit ang inyong kakonstrak na si Benny, nagbabalik. At syempre ang BS Hernandez 19 TV po. Welcome back po muli dito sa aking munting channel, sa mga dati na po nating mga subscriber. At syempre sa mga bago rin lang po dito sa aking munting channel. Kamusta po pala kayong lahat? Sana nasa maayos tayong kalagayan sa mga oras na ito. Mag-iingat na lang po tayo kung ano man ang gagawin natin at kung saan man tayo pupunta. Nga pala ang project po ulit natin ngayon about waterproofing dito nga po sa Tansa, Cavite, Barangay South Ulan. Ayan, Pilimbes subdivision pa rin po itong ating gagawin. Ayan nga po, block 13.67. Ito po ang ating unit na iwa-waterproofing sa roof deck nga po. May ibang contractor po na nagawa dito, sa kanila ang repair, mga painting, carpentry, electrical. Sa atin po waterproofing ang ibinigay na project dito sa unit. Ayan, dito po tayo daan sa back area. Tignan po natin sa taas yung ating iwa-waterproofing nga po na roof deck. Ayan nga. Nang estimate ko po dito sa roof deck na ating iwa-waterproofing, nasa 37 to 40 square meter ang lapad po nito. Ang gagamitin natin na pang waterproofing, ito nga po, Bostik Black P530 Boscosil Powerproof PUD waterproofing, 1 component polyurethane dispersion. Ayan, pang waterproofing po siya. Easy to apply, ultraviolet resistant, highly and permanently elastic. Ang kulay po nitong ating ipapangpahid na Bostik, kulay gray po ito. Hindi na siya kailangan haluan ng tubig, semento. Pagkabukas po, haluin lang natin ng maayos. Pagkatapos, pwede na po natin i-apply dito sa ating roof deck. Ayan, medyo maganda ang panahon. Sana pagbigyan tayo maghapon para hindi naman sayang itong ating ipapahid na pang waterproofing. Paano mga konstrak? Samahan nyo na lang ako. Ingat po kayo dyan. Ito nga po, i-prepare natin yung ating pang waterproofing na Bostik Boscosil Powerproof PUD. Yun, kulay gray po itong ating Bostik nga po na pang waterproofing na gagamitin. Kumuha lang po tayo ng panghalo, tapos haluin natin ng maayos. Pag nagpantay na po yung kulay, okay na po, pwede na natin itong ipahid. Muli po, wala na po tayong kailangang ihalo dito. Semento, tubig. Pagkabukas po, i-mix lang natin na maayos. Pagkatapos, pwede na po natin ipahid. Magsalin lang po tayo sa isang lagayan rin na gagamitin natin para hindi naman po tayo mabigatan sa paggamit, sa pagbuhat-buhat. Two coats po, pwede na. Pero kung may budget naman po tayo, mga 3 coats, mas okay po. Mas makapal, mas maganda po. Kailangan po malinis yung ating papahiran. Walang mga dumi, alikabok, buhangin, langis, grasa.
para mas okay po yung kapit ng ating pang waterproofing. Gumamit lang po tayo ng roller. May init ang sigat ng araw pero okay lang po. Mas okay na po yung ganito kaysa naman yung kulimlim at parang uulan. Pag gantong maaraw po, mas makakapagtrabaho po tayo ng maganda. Yan, saka para hindi naman po masayang kung mawawash out lang ng ulan itong ating pang waterproofing. Palagi na po natin ginagamit pang waterproofing itong Bostik Powerproof PUD. Kaya naman nakasanayan na natin kung paano gamitin ito, kung paano i-apply. Siguraduhin lang naman na pantay yung pagpahid natin. Huwag po tayo mag-iwan ng may portion na hindi mapinturahan. Kailangan matakpan po lahat. Saka kung may mga damage, may crack, mabuti pong i-repair po muna natin bago pahiran itong ating pang waterproofing. Ayan. Tuloy-tuloy lang po hanggang matapos. Kung paano po yung apply natin sa first coating, ganun rin po sa second coating. Ayun, natapos na po tayo sa ating first coating. Sa second coat na po, patuloy lang natin ng 2 to 3 hours or 4 hours bago natin ipahid yung pangalawang coat po. So, paano mga ka-construct, hanggang dito na lang po uli. Maraming salamat sa panonood nyo dito sa aking video vlog. Thank you po. Ingat na lang po tayo palagi dyan. Huwag nyo po uli kalimutan mag-like, share at subscribe po at click nyo na rin po yung notification bell para update po kayo sa mga next na video vlog ko pa pong gagawin. Muli po, paalam. Bye-bye. God bless po.